So nandito muli kami ngayon ni Ayon sa abandonadong isla na kung saan yung mga bahay dito ay iniwanan ng mga may-ari. So kung mapapansin nyo, puro abandonado na, wala ng tao yung mga bahay na yan. Papunta po doon. So marami po yung mga spekulasyon na ang sabi ng iba ay inubos daw po ng aswang yung mga nakatira dito. Ang iba naman ay umalis sila dahil marami daw pong aswang. Pero disclaimer lang po, hindi po natin na sigurado yung mga spekulasyon na yon, dahil isa lang po din yung mga nakikita natin na baka may mga dahilan kung bakit umalis sila. Una siguro dahil walang kabuhayan, pangalawa malayo yung tubig, at saka yung pangatlo na isa sa mga nakikita natin ay baka ibininta na itong lugar po na ito dahil ayon po sa ating pagsasaliksik, yung mga may-ari ng bahay na ito ay wala na po dito, lumipat na po sa ibang lugar. Pero patuloy pa rin natin na kinukuha yung kanilang panig kung ano ba talaga yung tunay na nangyari, bakit sila umalis sa lugar na ito. So bago tayo mag-ikot sa ibang kabahayan, ay gusto muna namin kayong iikot dyan sa masusukal na bahagi, kasi may mga nag-request ng mga nakaraan na kung maaari daw ay puntahan natin yung medyo sulok-sulok ng lugar na to para makita din kung ano nga ba talaga yung mayroon sa mga lugar na ito, para maiwasan na po yung mga spekulasyon, mga haka-haka na ang lugar na ito ay kinakatakutan dahil sa mga aswang. So inulit po natin ang mga pangyayari, bahay, lugar, kung sakaling nagkakatugma sa inyong paningin, ito po ay hindi natin sinasadya. So nandito kami para mag-imbestiga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari, bakit iniwan ng mga may-ari ang nasabing lugar. Kasama natin si Ayon at si Mark ay nasa Romblon pa rin. So mayroon pong bakas ng daan dito. Ito ay papunta na sa kabundukan. Marami kasi yung nag-request na balikan natin ang lugar na ito, at saka suyurin yung mga kasulok-sulukan, kasi nung mga nakaraan ay mga bahay lang yung ating pinakita. So ngayon puntahan natin yung pinakasulok niyan. Medyo paakyat na lang gubat yan, pero may daan naman, kaya kakayanin namin ni Ayon. So dyan sa unahan marami tayong nakikita ng mga puno ng kawayan. Dito pantay pa rin, no? Yan, pantay pa rin yung mga daanan. So dyan ay may daanan pa rin pabalik doon, pero dyan kami dumaan ni Ayon. Ngayon po ay anong oras na po yun? Alas 10. So ngayon po ay alas 10 ng umaga. So pagdating dito ay meron kayong makikita na mga halaman na sa dagat nang nabubuhay. Itong tinatawag nating palaypay. Tawag sa amin yan palaypay. Papunta yun dun, oh. So kugo na yung mga halaman dito, yung mga damo. Yun may palaypay din. Tapos ito naman puno ng kawayan. So tuloy-tuloy nga doon yun. Tingin-tingin lang sa inaapakan. So far naman wala naman tayong na aamoy na kakaiba.
So ito yung makikita natin dito. Tubig siguro ilalim nito. Ha? Tubig siguro ilalim nito. Tabi po. Oo. May bahay pa siguro ito dito, no? May bakod eh. Saan ang bakod? May bakod eh. Ah, yung ano. Yan o. Dito gubat-gubat na. Parang nasugatan pa ako ha. Sa kawayan. Pugon yata. Pugon. So ito yung pinakagilid ng lugar na to. Napunta doon. Doon naman bundok na yan. Na puno ng malalaking puno ng kahoy. So doon kami galing. May puno ng bangkal, ibig sabihin may tubig sa lugar na to, no? Malaki na oh. So hanggang doon. Paikot. Katulad na sabi ni Ayon kanina, banlik dito. So ibig sabihin mababaw ang tubig, no? Banlik yun. Kung maghukay sila dito, ibig sabihin meron silang pwedeng mainom na tubig. Ha? Tabi-tabi. Parang inantok na sa ayon ah. Binawi ko na lang eh. Sige. Na ako. Humihikap sa ayon eh. So ayan, may dala kaming pantanim. Itatanim namin dun sa amin mga halaman. So ngayon ay papasyal na tayo sa mga kabahayan. Ha? Sakit nga, marami nga sugat ko. So ayan, nakalabas na kami dun sa pinuntahan natin na medyo magubat-gubat. Wala din kami may mga napansin doon na something kakaiba. Normal lang rin. Silipin nga natin dito. Paningin ko kanina may tao Sa loob no? Tabi-tabi po. Sayang no, mga yero din sana yung mga bubong ng bahay nila. Tsaka pwede pa yan oh. Oo. Kaya lang wala na talaga. Doon kami galing.
Dito sa side na to parang may kakaibang amoy. Yan yung mga lumang planggana, takip ng kaldero, gabibi. May tumutunog. Meaning, may nananakot. Oo. May case pa dun, oh. May? Case, yun, mga phone. Ah. Pula. Isa pa sa mga nakikita nating problema sa lugar na to ay kawalan ng tubig na may inom. Kaya mga tao na pilitang umalis sa lugar na ito. Ito parang kung ba no? Parang may tao pa. Ano? Ha? Dito po, may mga aso, nanas, Mga gamit pa? mga bandera pa. May mga butas pa dito. Talon nga yan. Talon ka nga. Take 2, hindi ko nakunan eh. Ha? Take 2, hindi ko nakunan. Uy? Ibig sabihin pala, ang ilalim nito, puro buhangin, no? Oo, ganito talaga siya. Ayan, no? Kaya, niyog lang yung pwedeng mabuhay dito. Pero daming ano ng ikot, diba? Ah. Mga abandonadong kabahayan. Walang mga tao. Ganda ng huni ng ibon eh. Oo. Dito daw yun, sabi nila may kuweba dito eh. Saan? Ay, sa unahan. Punta natin. Tahimik dito, no? Oo. Tanging huni lang ng ibon ang maririnig mo. Dito may mga daanan. Maraming daanan. Oo. Ang daanan papunta doon sa bundok. Mayroon papunta dyan. Papunta dyan. Mastig no? Dito parang kinakantahan ka ng ano eh, ng mga kawayan, Oo. huli ng ibon. Sabi na, sabi ng kawayan.
subukan na natin akyatin yung papunta dyan. Pag dito ako, marami akong mga narinig na nagsisigawan. Oo. Kaya nga no. Pataas pala to. Baka may overlooking yun doon. Ha? Baka may overlooking. Kaya ba? Kaya. Kaya ba yan? Basic. So yan, pabalik na kami. Tara. Meron pa dyan sana, kaya lang sobrang init. Tanghaling tapat na kasi. Karugahan. Nauna ka na eh. Tataas sa mga punong kahoy. Ano kaya ibig sabihin nito no? Ito. Parang bitinan. Dito may daan pa dyan. Pero hindi na namin pupuntahan. Parang may nakita ako naglalakad na bata. Oo. Nakabad. Ha? Nakabad. Oo. Wala na rin. Bigla nawala. Doon pa oh. Doon. May Oo. kailangan na. So ayan po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. At sa mga bago pa lamang dito sa ating pong YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na ating ina-upload bawat araw. So ang tanong natin kay Mark, kailan ka uuwi? So paki-comment dito sa ibaba. So sa ngalan ni Mark na nasa Romblon, ako naman po ang inyong lingkod, MJ Rivera, at kasama natin si Ayon. Muli maraming salamat and God bless. bye bye guys.